Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:52. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang liwat, marahin na aga po ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sarong opisyal kanda LGU Naga naging mainit sa mga mairibakwara digdi sa laog ka na syudad ka na Naga. Asaro pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal DOH sa Padagusman ana pagtaunin na tabang medikal sa mga apektado ka na super typhoon na si Pipito. Mga residentes kada banwan kan presentasyon Kamaradisura nakabalik na sa saindang mga kanya-kanyang mga residensya. Banwaan ka na kabusaw Kamaradisura, zero casualties sa alagad. Grabe man si ginibong preparasyon sa pagdangadang ka na bagyong si Pipito. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Police Brigadier General Dizon pinanginutan ang pagbisto sa mga karahayan da asin da urag kan mga personay kan Police Regional Office number 5. Yan ang mga headlines kanda mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabus. Sa detalyes na kitang unyan kan sa tuyang mga barata inot sa lado lokal. Sa detalyes ka na mga barata sa lado o sa detalyes kita ngunyan ka na mga barata sa lado lokal. Ang Department of Health sa Bicol padago sa pagdul nin tabang medikal sa mga apektado kan Super Typhoon Pipito. Nagatod tulos nin serbisyo medikal ang Department of Health Bicol Center for Health Development DOH Bicol sa evacuation center sa mga lugar na apektado kan Super Typhoon. Nagtawsinda ni mga basic health services aron kan libreng check-up, bulong, vitamins, psychological first aid, hygiene kits, jerrycans, asin iba pang mga health commodities. Apuer kayanda, nagsagibo man kan pinagapod na nutrition check-up sa mga badus, mga aki, senior citizen, asin person with disability, PWD, sa mga evacuation center. Nagsagibo man anda nasambit ng opisina, katuwang ang mga rural health units RHU o RHU, kanda pinagapod na health assessment asin na konsultasyon sa mga evacuation center sa probinsya kan Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, asin man sa probinsya kan Masbate. Sangunyan padagos ang pagduhol kan DOH Bicol kan serbisyo medikal asin health commodities bilang parte kanda pinagapod na health response kini sa mga kababayan ng mga apektado kanda sinambit na nga bagyo. Magigiramduman na poon pa lang kanda preemptive evacuation ka nagtalikod na aldaw kan Biyernes. Nagpadara na sindakan pinagapod na medical team sa mga evacuation center. Anda bagay na ni tanganing masiguro anda salud ka na mga evacuees. Nagirumdum kan DOH Bicol ang publiko na magpakonsulta tulos kung may namamating mga simptomas nin hilang asin
digdi padanayon man ang kalinigan tan kapalibutan tanganing day subot maglakop an ano man na klase nin hilang sa mga nagpasiring sa evacuation center asin sa sendang mga residensya. Iba pang detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal. Pinanginutan ni Police Brigadier General Andrew Dizon, Regional Director kanda Police Regional Office No. 5 PRO 5 ang pagdul nin onra sa limang mga masigasig asin mada mga taygus asin dedikadong personay kana PRO 5 sa pinagibong flag raising ceremony na ginibo duman sa Camp Brigadier General Simeon E. Ola kasud mga pagkaaga. Ginibo kana medalyang kagalingan o tinakwan kana medalyang kagalingan iyo si Police Captain Ernio R. Mendoza, Police Staff Sergeant Edgar E. Perez, Police Chief Master Sergeant Ronel E. Mingorio, Police Staff Sergeant Edwardson Iko, ninuli man kan sa indang matrayumpo na operasyon na nagresulta sa pagkakadakop kan wanted na kriminal sa Intirong Bicol Region. Mientras tanto, nakaresibi man kanda pinagapod na medalyang papuri si Police Captain Jana E. Kira. Gikan sa Albay PPO, pinagbistoan sa iyang kabayanihan matapos kaning tabangan ang sarong badus sa pangangaki asin na maisalba ang buhay kan aki gamit ang CPR. Bilang pagtatapos, pinasalamatan ni Police Brigadier General Dizon ang gabus na mga miyembros kan Police Regional Office No. 5 para sa saindang padagos na serbisyo asin sakripisyo para sa kapayapaan asin sa karahayan katuninungan kan rihon pig ingkaminar kani ang kada saro na ipagpadagos ang paghiro para sa mas ligtas asin magayon na komunidad. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Konontan linya ni Boyet Paderes. Boyet. Liwat na lagpagirumdum ang LTO Bicol sa mga motorista dapat sa road safety management kan lambang motorista. Sinabi ni LTO Bicol Regional Director Francisco Francis Jr. na nagigibulan sa direct investigasyon sa sendang ahensya lapit sa posibleng rason ang sunod-sunod na aksidente sa tinapunan na rehistro sa Bicol orog na sa probinsya kan Albay. Sinabi kan opisyal na palagos na naging alerta i-check ang mga bihikulas antes na magbiyahe. Ibitaran subot ang pag-iluming arap sa kanila mayong marisong aksidente sa Tanimpo. Mientras tanto, palagos man ang giligibong checkpoint kan LTO sa mga motorista para masigurar na igwang lisensya at nagsusunod sa road safety management policy na ang motorista sa rehiyon. Sa datos ka na ahensya, aros ka na kailang rason kan aksidente, iyo ang nakainom ng arak, tinutong ka asin ang overspeeding, asin igwang mga depekto sa parte kan sa indang bihikulo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong persona ada dakop sa pinagibong entrapment operation kan mga miyembros kan Philippine National Police. Ini dinakop bandang alas 6:30 ni na pagkaaga sa Smart Padala Center, St. Clair, Urban Zona 4A, Concepcion, Pequeña, Naga City. And suspect digdi pinagabistong si Will Gibson na Plandis Interino, 25 anyos, soltero, kan Zona 4A, kanda San Antonio Street, Concepcion, Pequeña, Naga City. Dinakop ini uli man kanda reklamo kanda biktima na si Orlando Bersabala Belmonte, 51 anyos, sa Mayagumba, asin residentes kan Concepcion, Pequeña, Naga City, na sinasabing
iyan pinagtarabang-tabangan na dakupon kan RACU 5 kaibanan ang Kamaradisor PPO Persa Provincial Mobile Force Company asin man sa pakikipagtabangan kan Police Station 2 digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Ang mga ini nagtarabang-tabang sa pagkondukta kan pinagaapod na entrapment operation na nagresulta sa pagkakadakup kan suspect sa pagbalga kan Article 294 kan Revised Penal Code may relasyon sa Section 6 kan Republic Act 10175 coercing, threatening the victim asin nagdidiman pa ni kwarta ana nasambit na nga suspetsado ana suspect digdi anda sinasabing nako ananda ni na ebidensya sarong unit ni na XI o sarong unit nin XIE o MI Colora Rose Gold asin anda piga didiman kaninga kwarta na nagkakantidad sa naman 290 pesos ana nasambit ng suspetsado yaon ngunyan sa laog kan hipatura kan na pulisya sa laog kan na Siyudad Canaga sa station na number 2. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, balikan taan linya kanda sa tuya pa nga mga pagiriba sa luwas BRBDP kinakaipuan na mapag-adala na marhay tanganing masimbagan anda pagbaba. Detalyes kanda barata Daryl Banyas. Napapanahon na subuot ang haring naliwat kabuhayon ang Bicol River Basin Development Program inulit sa maiwasan na pagbaha na nangyari dara ka nag-aging bagyong si Christine. Sigon sa opisina kan Philippine Institute of Environmental Planner, nakasabay kan liwat na pagbuhay kan programa, kay puan man ining pag-adala nin marahin inulit pa haloy na ang sinambit ng plano asin kaipuhan na ma-align sa pangaipo kan presenteng panahon. Kay puan man subuot na permit prioridad ang sustainable development kan komunidad ano ang kaipuhan pa na baguhon tangarig na ma-maximize ang epekto kan kalamidad ngani man na maprotehiran ang mga tao. Sa pag-adal sa Bicol River Basin Development Program, kaipuhan hilingon ang long-term effect kan kalamidad na nag-aagi tangarig na kayang masimbagan kan presenteng programa. Magigiramduman na pupo na sa taon 2026 ang civil works para sa BRBDP. Objeto kan proyekto ang flood control sa Camarines Sur asin pagtaraid na probinsya. Enot na piglansar ang BRBDP kan taon 1970 sa lindong kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang agad ipiggilid ini kan taon 1986. Isinasapinal naman ang preparasyon o rugna ang mga detalyadong engineering design para sa flood control component sa enot na parte kan masunod na taon. Ang desisyon na liwat buhayon ang proyekto kasunod kan maiwasan na pagbaha ninuli kan bagyong Christine na naging rason tangarig na isugo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na itulod ang importansya kan flood mitigation asin man agricultural infrastructure. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kunyan kan mga barata sa lado lokal. Lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga mapadarada ning clearing team duman sa parte mismo kan probinsya kan Catanduanes. Tanganing digdi madagdagan ada basura o digdi mas madagdagan anda basura pagkatapos kan bagyong Pipito. Ninuli kan pagtama kan bagyong Pipito sa probinsya kan Catanduanes, mapadara subot ang lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga kan pinagapod na clearing team para magatabang sa paglinig sa Catanduanes asin man sa pagkakanda sigun sa LGU sering manda dawa nadaiman na sentro kan na bagyong Pipito ana Siyudad Canaga, golping basura man giraray ana natipon kani orog na sa salog Canaga kaya ana basura nga dai pa natatapos linigan kan nakalis na bagyong Christine mas nadagdagan pa ngunyada sa pag-agi kan na bagyong Pipito dai pa ngani tapos nalinigon kan siyudad
kana Naga o kana City Hall sa panginginot ni Alkalde Nelson Ligacion ang mga basura sa Naga mapadaranan in personay dumanda sa partibismo kanda katanduanis nga ni nga maglinig ka na mga basura nangangapudan nga ni an alkalde digdi sa laog ka na syudad kanaganin mga volunteers alagad iinaan pa ang tao kan City Hall na mga parakot nin basura. Iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Mga nagpurbar na maghabuna sa mga kakanan sa laog ka na Naga sa kasagsagi kan bagyong Pipito, posibleng sarong grupo sana. Bus o Kaisminda sa detalye. Nagatutubod ana Naga City PNP na sarong grupo lang ana nagpurbar na maghapon sa mga kakanan digdi sa siyudad ni Naga. Inibase naman sa nako ang CCTV footage na ipinagpaluwas ka na Naga City na kunsain na ana mga kakanan na pilagpurbaran na bukasan o hapunan iyoan na Greenwich sa Graceland si Ringman an ababa si level an mga ini ang pinagpurbaran na laugon kan mga parahapon alaga din nagtrayumpo ning huli naman sa pasigurong padlak kan mga kakanan an pinakahuring biktima an kakanan diyan sa sentro kan Naga na konsain ana mga ini ana nahiling pakan mga nagrundang barangay tanod kung kaya din nagtrayumpo ana maraot na plano akan nasambitan ng mga parahapon. Dagdag na bareta sa lado lokal Karismenda, Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, balik eskwela na sa Gabus nagrado sa pampubliko asin pribadong eskwelahan digdi sa laog kan Naga asin probinsya kan Kamara de Sur ngunya na aldaw kanda Nobyembre 19 aldaw kan Martes ada kasuguan nagaali mismo sa Departamento kan Edukasyon iyada makatapos manda na magluwas na sa teritoryo kan Bicol Region asin na Pilipinas ang bagyong Pipito na grabing danyos na pinagwalat mantang may nagkapirang banwaan lang sa partibismo kan probinsya kan Camarines del Sur ang pinagkukonsidera na pwede pang ioktaba ang klase asin da ipamabulta ang mga estudyante iniiyuan banwaan kan Karamuan, Garche Turina, Tinambak, si Roma asin man ang northern na parte kan coastal na barangay sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines del Sur inabisuan ana mga eskwelahan na ini nasa Nobyembre 21, 2024 pwede na sindang magbalikan sa indang normal na operasyon sa pagbukas o pagbalikan klase matapos kan nagupit kan Super Typhoon Pipito sa nasambit ng mga lugar. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangudyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas kinangani ang banwaan kan Kabusaw an Saro sa mga banwaan na daibistado sa intirong Pilipinas, alagad sa bilog na Pilipinas, yaon sa top 10 improving municipalities and Banwaan kan Kabusaw ang saro sa mga top 8 municipalities sa intirong Pilipinas. Huli kan luway-luway na naglalaog sa Banwaan kan Kabusaw ang mga investor na naglalaog o na naglalauman ang LGU na madakul ang negosyo sa indang Banwaan. Katunayan subuot kayan bisita kan Banwaan kan Kabusaw kasudma sa sesyon regular iyo ang negosyante na hali pa duman sa party kan Pangasinan, party kan subuot digdi katuyuhan kan grupo an implementasyon kan pinagaapod na SIDNES na plano nga magbugtak ni na proyekto sa aquaculture na naga-apply na sa ngunyan dyan sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines del Sur. Uya si Vice Mayor June Aguilar kan Banwaan kan Kabusaw. Opo, pero ugwa na din po
na preemptive evacuation, dakol na din po. Kaso lang itong sa forced evacuation. And nagturbo din po dahil dyan, may zero casualty kita. Opo. Pero yun na yan ang kagayunan sa mga pangagikang mga residente kam Bicol region. Kaya dakulaon ang pagtubod ko na mas makusog pa din talaga kita sa kagurangan kaysa sa bagyong ini. And si total families po na nag-evacuate nyo yan in 2063 lang sa Banwaan ng Kabusaw. Total persons po 4,972. And ugma po bago magharali sa evacuation, pinadarahan man kita ni Kong Hori ng ayuda. Ano pa po, matibay man talaga ang Team 1 Kamsur, lalong-lalo na ang Team 1 Kabusaw Digdi, dahil kami nagpundok, lalong sa pamamayo ni Mayor Apang Sabaldero. Ang Team 1 po, halos everyday minomonitor mi, may dikit kaming painit sa tulak pag monitor sa satuyang mga evacuees. Artiyan kan mga pahayag ni Vice Mayor John Aguilar kasumpay kan pag evakuar kan mga residentes kan nakalihisa na bagyong Pipito kung sain balik sa indang mga residensya kan nagtalikod na aldaw kan Domingo o medabot sa 2063 na mga pamilya nag-evakuar sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. May kabilugan niya na bilang na 4,972 individual. Alagad bago nagpuruli sa indang kanya-kanyang mga residensya, digdi pinagapadaraan ang mga ini nin ayuda ni Congressman Huribata kada First District kada probinsya kan Camarines Sur durante kan bagyong Pipito. Nasambit ng bilang iyo ito parte mismo nagsunod sa gidibong preemptive evacuation as in forced evacuation sa parte mismo kanda Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Dakula ang pagtubod ni Vice Mayor June Aguilar kan Kabusaw na mas makusog pa man giraray ang mga Bicolano sa kagurangnan o sa mahal na Diyos kisa kan bagyong Pipito. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sarong mekaniko nadakop sa drug bypass operation duman sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Matubang dyan sa paglapas kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sarong 33 anyos na mekaniko dyan sa Banwaan kan Pamplona matapos ini ang mahulog sa ipiglansar na drug by bust operation kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Kabusaw pasado na sa Iskasubanggi kan gibuhon kan pinagsarong pwersa kan Pamplona Municipal Police Station asin man mga tawan kang Provincial Intelligence Unit kang Camarines Sur PPO ang nasambit ng by bust operation duman sa Zone 1 Barangay Venerasyon sa Banwaan kan Pamplona. Naging target ka na drug by bust iyo ang sarong persona na pinag-apod na si Joshua Agta, residente ka na Zone 1 na unambitan ng barangay sarong pulis. Ang nag-aakto nga pusher buyer asin matarin pong nakabakal sa target ni na sarong medium size heat-sealed transparent plastic tray na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu na nagkakantidad 4,500 pesos. Kana magkaribaya na kan kwarta maging kan items tuman na ini pinagdakop kan mga naka-standby na mga autoridad sa pagrekesa. Sa lawas ka nasambit ng mekaniko na bawi isa sa iyang posisyon iyo ang sarong pidaso kang genuine 500 peso bill asin man apat na pidaso kang 1,000 peso bill na budol money na nagkakantidad 4,500 pesos. Pero kani nakuha pa sa iyang posisyon iyo ang 13 pang pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu. Matapos ang pinagibong markings sa inventory kan mga nabawing items na nasambit ng mekaniko ang tulos na dinara dyan sa Patura kan Pamplona Municipal Police Station asin ngunit na aldaw nakatalan isang sangon din magkakanigong kaso. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas kinangani ang Banwaanin Kabusaw, Camarines Sur, ang saro sa mga banwaan na daibistado sa intirong Pilipinas, alagad sa bilog na Pilipinas sa top 10 improving municipalities, ang Banwaan kan Kabusaw saro sa top 8 o sa top 8 municipalities sa intiro ng Pilipinas.
uli kayan luway-luway nang naglalaog sa banwaan kan kabusaw ang mga investor, mga negosyante na kung sa inda gustong magbugtakan sa indang mga negosyo. Naglalaom ang lokal na gobyerno na madakol ang negosyo sa indang banwaan. Katunayan subuot kana nasambit ng bagay. Kanda sudma sa giribong sesyon regular, bisita ang mga negosyante kan Pangasinan, partikular na ang grupo kanda Sidnes na plano na magbugtak ni na proyekto sa aquaculture na nag-apply ng unyan dyan sa banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Uya si Vice Mayor Jun Aguilar kan Kabusaw. Uga po kami ngunyan bisita ining sa feed mix po baga in preparation duman sa sa kini yung kadakon po kayang programs ang feed mix na project dito sa banwaan na sa Kabusaw, itong mga sa aquaculture, and nag-a-apply na po dito sa Kabusaw. Eventually sa hinihiling ko magiging successful din po ang mga negosyante ini. Dakon na pong mga investor na nagpapamati na magsaugwang mga negosyo dito sa banwaan na Kabusaw. Maaano ta po nga ni mahihilig pa si mga nakaaging taon siguro ang Kabusaw sa mga dayta na daibistadong lugar, pero sa bilog nga ng Pilipinas sa ngunyan at sa top 10 improving municipalities, sa top 8 na din ang Kabusaw sa nag-aasenso na sa bilog na Pilipinas. Kaya po inaasahan ni nagpupuo na pong luway-luway ang mga investor na mag-invest dito sa banwaan ng Kabusaw. Kaya po may mga bisita kami ngayon halik sa picnic, halik pa ninyo sa ibang lugar, Pangasinan pa po. And siguro itatakil ninyo na aga. Kaya po si mga investor po, welcome po kamo sa Kabusaw. Artiyan kan mga pahayag di Vice Mayor Jun Aguilar kanda banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, an banwaan kan presentasyon na saro sa talaga nga nakamati kan kusog nin uran asin manduros na darakan bagyong Sipipito orog na sa may lugar kan kustal na barangay. Alagad ninuli sa amay na pag-implementar kan da pagpapaibakwar sa mga residentes. Ang presentasyon na kapag rehistro kan pinagapod na zero casualty o mayo nin binawian nin buhay kanda sudma ang mga residentes nag-iribakwara sa sinambit ng banwaan nakapurli naman sa kanya-kanyang mga harong o mga residensya bandang alauna nin paghapon sa ngunyan. Yaon ang LGU asin ang Philippine National Police sharing man mga volunteers sa pinagapod na clearing operation sa mga ati o ragpa nawalat kan bagyong Pipito. O yan, parte kan mga pahayag na yan ni Police Captain Espanya kanda presentasyon na Camarines Sur. Yes po sir, balik po kang kaldawan po katong bagyo, kato pong Tipiso, halos talaga po namatian bidig itong kusog ning uran sa Kaduros, digdi lalong-lalo na po digdi sa parte po kang mga coastal barangays kang banwaan ng presentasyon. Pero magayon po naging resulta kasi sir, amay talaga sir itong ang itong pagkandak po ng force evacuation. Nagpapasalamat po kami sa Kagurangan kasi zero casualties po kami digdi sa sa banwaan ng presentasyon. Kasugma po sa oras po ning alauna ning pagkahapon, gabos po na ibaktis nakabaralik naman po duman sa respective na mga istaran po ninda. Sa ngunyan po padagos po ang clearing ito pong mga sanga-sanga ng mga kahoy na medyo may mga naputol po kaya sa part kang dapol po sa barangay Santa Maria hanggang duman po sa may barangay Maanga, saka duman sa may Caser Oka po sa part kang boundary kang Buena Vista and then Bagong Sirang. Pero nakakaagi na po siyang ang sasakyan kung mapapunta ka po ning Karamuan po. Artiyan kan mga naging kapayagan ni Police Captain Mark Espanya at Chief of Police kanda banwaan kan presentasyon Camarines Sur.
Mientras tanto, pigistoryaman ni Barangay Captain na Garwin na Panis kanda Barangay kan Buena Vista presentasyon na Camarines del Sur an sa inda nga namatian kana mag-agi sa lugar ninda an bagyong Pipito. Sigun nga kay Panis, sobra talaga ang kusog kanduros asin urana na namati asin ini padagos na pinagabantayan kan mga residentes na inulita ang lugar ninda yaon sa pinagapod na hazard place na kung sain ang presentasyon na nakakamati kan na pinagaapod na storm surge, flash flood, asin man na landslide. O yan parte kan mga pahayag ni Barangay Kapitan Garwin Panis kan na Buena Vista presentasyon Camarines del Sur, Barangay ni Bus Oca, Isminda. Actually, aktual na nag-agi talagang namati ni sobrang kusog kang paros as in so oran. Talagang mag-aga kaming nag-monitor as in nag-antabay para sa actually gabos na hazard siya na sa tuya. Hazard kita sa storm surge, igwaman kita ning hazard sa flash flood as in pwede sir man kitang magkaigwa ning mga pagrasa ning daga kaya multi-hazard na barangay kami. Kita pa lang rin. Di-camp nila po kanso maapat. Kitang total na 184 families na pa-evacuate sa Buena Vista National High School, Buena Vista Elementary School. As in sa mga tiga-apod ning kabarangay shelters, sa mga masasarig na kaharungan kan sa tuwing kabarangay na nagpapadagos during times of typhoon. Actually, makusog talaga si Pipito. Ang preparasyon ni nga sobra sa samuyang preparasyon. Balipit sa 15 pa sana, November 15, talagang nagpa-mandatory na kami evacuation. And actual na aldaw na itong nagpa-force evacuation na talaga. Makusog po, pero pasalamat kami dahil siguro yan handa permi ng taga-agihan ng bagyo. Nakapaghanda po talaga sa mga tao, nakapag-atog ng mga atop, nakapag-saray ng mga bangka, nakapag-prepara talaga, napaghandaan tama po si Bagyong Pipito. Si Barangay Kapitan Garwin Panis kan Barangay Buena Vista presentasyon Camarines del Sur, Kapitan kan Barangay ni Bus Oca, Isminda. Sa iba pang detalyes kan mga barata, mas kidikit igwa naman inisyal na naitao ana barangay sa sainda nga mga constituencies nin food assistance nagikan sa pundukan barangay bilang inisyal na tabang alagad ang damage sa saindang barangay anda forwarded naman ngunyan sa probinsya ning Camarines del Sur sa paaging man kan opisina kan PDRRMO. Uya si Barangay Captain Darwin Panis kan Buena Vista presentasyon Camarines del Sur. Iya po. Automatic man po ang samuyang reports, automatic yan forwarded to Luzon sa LGU, forwarded to sa MDRM. And kami man, maski limited ang resources, sigwa man kaming tigtatao. Maski kadikit, sigwa lamang pang morumanti na sa yung mga evacuate. Tangon yan padagos sa pagkatapos kanda pag-agi kanda bagyong Pipito balik sa normal anda mga residentes kanda sinambit ng barangay balik naman sa trabaho ang mga parasira asin padagos ng naglalaod tangani man na magsira gamit ang sindang mga barauto o bangka para igwanin na pang sustener kanda sa indang pangangaipo o pagkakan kan sa indang mga pamilya. Uya pa si Kapitan Garwin Panis kan Buena Vista presentasyon Camarines del Sur. Yun na po, pwede naman pong magsira, pwede nang igwa naman yung nagdalawo, yung nagkapira. Pero more on recovery, so pag-relinig, paghiling ka sa mga nagtataranom, so nanganaan sa mga kabatagan tapos ka abakan hanta nagtataranom maligi sa mga ng abakan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal,
Pagkumpirmar ngunyan kan gobyerno provincial kan Catanduanes na totally damaged ang probinsya kan Catanduanes matapos na maglandfall sa saindang lugar ang bagyong si Pipito. Alagad na grabe iyo ang mga lugar kan Bagabanok, Pandan, Panganiban, asin man Birak, kung sa nagkaigwanin ba, asin man landslide, dakol na mga harong ang nagkagaraba asin nawa ranin bubong. Alagad sa kudngunyan, 0 casualties ang probinsya kan Catanduanes sa pag-agi kan bagyong Pipito kung sain nalagarto ang nasambit ng probinsya. Uya ang tagapagtaram kan probinsya ng Catanduanes na si Camille Gianan. And po, dito po sa Catanduanes, up until November 16 po, Saturday, wala po kaming nararamdaman pag-uulan hanggang hapon po. Nagsimula po ang pag-uulan, malakas na hangin, simula 7 p.m. po. Ayun po, dyan na po yung eyewall nagsimula, 7 p.m. hanggang alas 2 ng madaling araw. Naramdaman po namin, base sa report ng Pag-asa, ay nasa 195 na sustained winds and 240 na gustiness na may 20 kilometers per hour na speed po. Northwestward po ang movement po ng bagyo at ang naging heavily damaged po ang buong probinsya ng Catanduanes talaga dito. Parang super typhoon Rolly po once again. Pero ang kumpara po before, ang mas severely hit naman po ngayon ay ang northern part, which is yung mga munisipyo po ng Bagabanok, Pandan, Calabaran, Higmoto, Biga, Pandan, and Panganiban, and some parts of Virac po. So nakaramdam po tayo ng flooding dahil sa storm surge and landslide po sa ibang munisipyo po. Entras tanto, huli ta grabe ang distruso na kung sa inda pinagawalat ka na bagyong si Pipito. Duman sa probinsya kan Catanduanes, nangangapudan ngunya na nintabang ang gobyerno provincial kan Catanduanes sa ibang probinsya. Asin man LGU pasing na pribadong sektor na kung pwede padaraan sindanin na ayuda, ninuli kan grabing distroso na pinagawalat kana nasambit ng bagyo sa saindang mga lugar. Uya ang tagapagtaram kan probinsya kan Catanduanes na si Camille Gianan. Hindi po kami ng tulong sa mga nakikinig ngayon, in-kind donations po, food packs, hygiene kits, drinking water po, GI sheets or construction materials. Sa mga power co-ops po, kailangan po namin ng tulong ng inyong mga power restoration teams. Sa mga telcos naman po, kailangan po namin na may agad din po ang inyong mga cell sites para maka-communicate po kami sa iba't ibang mga munisipyo. Kung pwede rin po kayo magpadala ng free calls and text booths po, ayan, makakatulong po sa amin yan. Pati na rin po mga VSAT or internet connection po. Arti pa yan kan mga pahayag kan tagapagtaram kan probinsya kan Catanduanes na si Camille Gianan. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata. Alas 7, sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ti dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sindong parabarata, si Junel Cuba. Mabalus po kan sa ino pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, siguro. BBS Basta Bareta, sigurado.